Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Cosme at San Damian. Sila ay kambal magkapatid na mga doktor. Tinulungan nila ang mga dukha na walang pambayad para sila ay gumaling, bumuti sa kanilang mga sakit. Pero sila ay pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Naniniwala si San Cosme at si San Damian na gumagaling ang tao hindi lang dahil sa gamot, kundi dahil sa grasya at pagpapala ng Diyos. Hindi lang nila tinulungang gumaling ang mga may sakit, nilapit nila sila sa Panginoon. Tayo ding lahat ay may kanya-kanyang sakit o paghihirap na pinagdadaanan. Mga kapatid, sana tayo ay mas lumapit pa sa Diyos. Dahil walang ibang makakatulong sa atin o hindi ang ating mapagmahal na Panginoon. Sa mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng pananampalataya, sa mga pagkakataon din na nagpatuloy tayo sa ating pagkakasala, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dakilain ka nawa sa kagalang-galang na pag-aalala kina San Cosme at San Damian, sapagkat ginawad mo sa kanila ang dangal kailanman. At ang tulong sa amin dahil sa di malirip na pagsubaybay mo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ahigao. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong ika-21 ng ika-7 buwan ng taong ding yon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ahigao. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel, na gobernador ng Juda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templo ito noong una? At ano ang itsuran nito ngayon? Di ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawalan ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y sumainyo. Tulad ng pangako ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto at nunubayan kayo ng aking espiritu, kaya huwag kayong matakot. Hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang magandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin.
Ang templong ito ay magiging maganda kaysa noong una at pasasaganayin ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga sinabi ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Atulin mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama. Ako'y iyong ipagtanggol sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa paghirap ng kahaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo at ang liwanag buwat sa iyo ay pakanan, upang sa Siyon ay magbalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong idulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos, buong lugod na awit, ako sa Diyos, aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Alleluia, 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 Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod, manunubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad. Tinanong niya sila, sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Tanong niya sa kanila. Ang Mesiyas ng Diyos, sagot ni Pedro. Tinagubilin ni Jesus sa kanya malagad na wag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi po ba kayo nagtataka, bakit ang mga insekto o moths lumilipad po, pinapalibutan lang ang maliwanag na bombilya? Kapag pinatay mo na yung bombilya, mawawala na. Aalis po ang mga insekto. Di po ba? That is very interesting. You won't see any insects swarming if a light is turned off. The light attracts the insects. At ganyan din po sa buhay natin. Hindi po ba? Kapag maliwanag ang ginagawa mo, nag-a-attract ka ng mga taong parang insekto.
rekto. Di po ba? Kapag malinaw ang iyong ginagawa, kapag mabuti ang iyong pinapakita, hindi lang po mga fans ang naa-attract mo, pati din mga haters. Tandaan niyo po ito mga kapatid, kapag ikaw ay umaangat sa buhay, kapag ikaw ay tapat, kapag pinapakita mo ang kabanalan na tinanim ng Diyos sa iyo, magiging lapitin ka ng mga opinyon ng ibang tao. Gagawan ka ng issue ng iba. Maraming maiinggit sa iyo. Sisiraan ka nila at palilibutan ka ng gulo at ingay. Kamukha po ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit ba pinahirapan siya, pinapatay ng mga nakakatanda ng Jerusalem? Kasi napakaliwanag ng buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang dami niyang mabubuting ginawa nung siya'y buhay. Nainggit daw ang mga Pariseo at mga Eskriba. Kapag siya'y nagsasalita, hindi niya kamukha sila. May kapangyarihan ang kanyang mga salita. Na-threaten yung mga matatanda. Kasi madami yung humiwalay sa kanila at sumama sa ating Panginoong Hesukristo. Pero kahit na ang daming ginawang mabuti ng ating Panginoon, napagaling niya ang mga may sakit, napalaya niya mga alipin sa kanilang mga kasalanan, bandang huli, siya pa ang tinanggihan. Pinahirapan siya, pinako siya sa krus. Hindi lahat ay matutuwa sa iyong liwanag. Amen? Hindi lahat masisiyahan sa kabutihan ng iyong ginagawa. Kaya kung ikaw ay tunay na alagad ni Kristo, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, tandaan niyo ito, asahan niyo po ito, mararanasan mo din ang naranasan ni Kristo. May mga tao, hindi nila tatanggapin ang liwanag mo. At dahil po dito, pilit kanilang dadalhin sa kadiliman. Si Jesus nga mismo, tinatawag nating liwanag ng mundo. Pero anong ginawa sa kanya ng mga leader ng Jerusalem? Sinaktan siya. Binalot ng kadiliman ang buhay niya. Meron talaga mga pagkakataon sa ating buhay, di po ba? Ikaw na nga nagsusumikap, tapat ka na, masipag ka, nagpapakabuti ka. Meron at meron maiinis, meron at meron maiinggit sa iyo. Pero mga kapatid, tandaan nyo, normal lang yan. Amen? Unawain mo na lang. Ang liwanag minsan nakakabulag sa mga hindi sanay dito. When a person is so used to live in the darkness, they cannot stand to live in the light. The light will irritate them. Basta't kapatid, wag mong papatayin ang iyong liwanag dahil ayaw ka ng iba. Pwede kang pahirapan ng ibang tao, pero gitna ng iyong pagdurusa, pwede mo pa ring piliin na maging masaya. Di po ba? Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po siya tumigil. Hindi siya nagbago sa kanyang misyon. Kahit na ayaw siya ng ilan, nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Mga kapatid, kung ang mga tao hindi natutuwa sa kabutihan mo, itong tandaan mo, hindi sila ang dahilan para tumigil ka. Huwag mong kakalimutan, ang Diyos ang dahilan mo, bakit nagsimula ka. At ang Diyos ang dahilan, bakit hanggang ngayon, buhay ka at dapat magpatuloy ka. Bakit? Yung mga taong naninira sa'yo, sila ba nagpapakain sa'yo? Hindi. Yung mga taong ayaw sa'yo, sila bang nagbigay sa'yo ng buhay? Hindi. Mga kapatid, kapag nalulungkot ka, ito ang iyong pag-asa. Ang liwanag na galing sa Diyos, hindi kayang talunin na kahit na anong dilim. Even a single light cannot be defeated and covered by any vast darkness. Opo, si Jesus pinatay, pero anong pinahayag niya? Anong ating pananampalataya? Sa pangatlong araw, muli siyang nabuhay. You cannot put a good man down. Pilit man nilang patayin ang iyong liwanag, yan ay sisinag pa rin. Kaya kapag nararamdaman mo, kapatid, pinapahirapan ka ng ibang tao, ito ay dahil ayaw nilang lumitaw ang kabutihan na nasa loob mo. Isipin nyo na lang po, kaya nilalapitan ka ng mga toxic na tao, ay dahil mabango ang buhay mo. Kaya nandyan yung mga masusungit na tao sa buhay mo kasi
Nakikita nila, masiyahin ka. Palagi kang ngumingiti. Palagi kang tumatawa. Kaya meron ng gugulo sa'yo kasi maayos ang buhay mo. Kung ayaw mo ng kaaway, simple lang. Tumahimik ka na lang. Maging ordinaryo ka. Ayaw mo ng hirap sa iyong buhay? Simple lang. Tumigil ka ng huminga. Di po ba? Bakit? Kasi kapag patay ka na, wala ka ng problema. Di po ba? Ang tanong ko po, anong mas gusto nyo? Buhay o patay? Hindi kayo sumasagot. Patay na siguro. No? Anong mas gusto nyo? Buhay o patay? Buhay. Kung gusto mong buhay, parte ng buhay ay mga pagsubok, problema, hirap. Di po ba? Pero ito ang mabuting balita. Kapatid, hindi ka ordinaryo. Special ka talaga. Abnormal ka. Father naman. Ano po bang ibig sabihin ng abnormal? Above normal. Ha? Hindi po masamang maging abnormal. Di po ba? Abnormal, above normal, ibig sabihin extraordinary. Mga kapatid, tandaan mo yan. Ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka basta-basta lang. At dahil anak ka ng Diyos, mahal ka ng Panginoon. Amen? At meron bang pinapabayaan ang Diyos sa kanyang mga minamahal? Di ba wala? Kaya nga, sabi din ng ating Panginoon, hindi mo maitatago yung binigay na liwanag. At dahil hindi natin maikukubli ang grasya ng Diyos, yan din ang dahilan bakit ang demonyo, ang kalaban ng Diyos, palagi tayong inaatake, palagi tayong sinisira. Unawain niyo po, lahat ng mga kasalanan natin ay paraan ng demonyo para hindi lumitaw ang kabutihan na binigay ng Diyos sa atin. Think about this. You struggle with lust because the devil knows you are a loving, you're an intimate person. You struggle with laziness. Why? Because the devil knows you can be faithful in mission. Bakit tinatamad ka? Kasi alam ng demonyo, pwede kang maging masipag kung pagkakalooban ka, kung may pinapagawang mission ang Diyos sa iyo. Bakit ba nahihirapan ka sa pride? Kasi alam ng demonyo, pwede kang maging tapat at mapagkumbaba. Bakit nahihirapan ka sa galit? Kasi alam ng demonyo, pwede kang magmalasakit at magpatawad sa iba. Bakit ka naiinggit? Kasi alam ng demonyo na pwede kang maging masaya sa tagumpay ng ibang tao. Bakit din ikaw ay nahihirapan, meron kang sakit, nanggagaling din yan sa demonyo? Kasi ayaw kanyang maging instrumento ng Diyos, ng kanyang pagpapala. Habang ikaw ay may sakit, pinipigilan ka ng sakit mo na maging mas mabuti. Napakaganda po ng kasabihan na aking nabasa din. Sabi, a thief will never open an empty safe. Sipin niyo po, hindi papasok ang magnanakaw sa isang bahay na walang laman. Nga po, no, kapag inaatake ka ng masama, palagi mong isipin at tandaan, kasi malakas ka, kasi mabuti ka, kasi may potential ka. Amen? If the evil one knows he cannot break your strength, then he cannot stop your destiny. Alam niya ang tadhana mo eh. Alam niya na kaya mong maging banal. Kaya nga nagbibigay siya ng napakarami mga hadlang para hindi ka maging banal. Kaya mga kapatid, huwag po kayong matatakot. Kasi kahit na anong gawin ng demonyo, ng masama, ang Diyos ang magtatagumpay, ang Panginoon ang mananaig pa rin bandang huli. Amen? Mga kapatid, kapag mayroong mga tao na hindi tayo kayang tanggapin, alalahanin mo na lang, hindi mo kailangan patayin ang iyong ningning para matanggap kanila. Ano bang mas mahalaga? Yung tanggapin ka ng ibang tao o yung tanggapin ka ng Diyos? Kung gusto mo lang tanggapin ng ibang tao, kawawa ka. Kasi isasakripisyo mo ang iyong liwanag, ang iyong kabutihan para lang sa kanila. Di bali na maghirap ka basta't malapit ka sa Diyos. Di po ba? Di ba? Aanuhin mo ang buhay na maginhawa at tahimik kung wala ang Diyos sa iyong buhay. Kapag wala ang Diyos sa iyong buhay, buhay ka nga, patay ka naman sa iyong loob. Kapatid, hayaan mo na nakasindi ang Espiritu ng Diyos sa iyo. Gitna ng iyong mga utang, gitna ng iyong malubhang sakit, gitna ng iyong away mag-asawa,
Gitna ng iyong lungkot at pagkalito, dahil lang Diyos ang magiging gabay at lakas mo para mapuno ka ng pagpapala. Harinawa ang iyong liwanag, makatulong din sa iba para mapalapit sa Diyos. Para pagdating ng araw, sama-sama tayong makapasok sa kanyang kaharian at lahat tayo'y makatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos. Ngayon, ang ating mga dasal at panalangin ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo. Sa pananampalataya ni San Pedro, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa ipinanganak, ng mga matatanda at ng mga kapansanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pari at relihiyoso naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang at paglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos ng habag at awa, sa pamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan, kasama si San Pedro nagpahayag, kami ang aming pananampalataya kay Kristong iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama mo, magpa sa walang hanggan. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa mga minamahalaga mong pagkamatay ng iyong mga mahal. Ginaganap namin ang paghahain na siyang ugat ng kabuluhan, na pagkamatay bilang martir, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na si San Cosme at Damian ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit na sila'y namatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas.
Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nitong aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Cosme at Damian, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo.
sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristong Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ito ang aming alay sa iyong kamanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinagbubulon ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayan na kaming nagpupuri sa iyong dugo at Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo sa amin ang iyong kalooban at ang tinanggap naming iyong bigay ngayong ginugunita. Ang mga martir na sina San Cosme at Damian ay magdulot nawa sa amin ng kagalingan at kapayapaan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Huwag po kayong malulungkot o masisiraan ng loob kapag merong naninira sa inyo, gumagawa ng issue sa inyo, o ayaw sa inyo. Mga insekto yan na umaaligid lang sa inyo dahil nagiging napakaliwanag na ng inyong buhay. At kapag meron kang masama na nararanasan, kung nahihirapan ka sa isang kasalanan, yan ay dahil sa demonyo, ayaw din niyang lumitaw ang liwanag at kabutihan mo. Ang kasalanan ay nagiging hadlang para hindi natin maipakita sa ibang tao ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang grasya na binigay niya at pinahagi sa atin. Kaya magandang pagnilayan. Ano ba yung kabutihan na aking tinago o ayaw kong ipakita dahil ako ay nasiraan na ng loob o ako ay nalulungkot? Ano yung grasya na binigay ng Diyos sa akin? Ano yung kabutihan na pwede kong ipakita pero hindi ko maipakita dahil ako ay nabigo nung nakaraan, o dahil ako'y nahihiya sa iba, o baka ikaw ay natatakot na pagtawanan ng ibang tao. Lahat po tayo special. Abnormal tayo. Anong ibig sabihin ng abnormal? Above normal. Bakit? Dahil tayong lahat ay anak ng Diyos. Meron mang paghihirap sa ating buhay, hindi yan hadlang para magpatuloy ka. Kapag ikaw ay naghihirap, gawin mong tapakan yan, pundasyon, para mas umangat ka pa, umasensong iyong buhay, maging mabunga pa
ang iyong buhay ngayon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.